Hello guys, for today is maglilinis tayo ng kwarto ng amo ko. So ayan, kalat pa. Ayan. So ang una kong ginagawa is yung mga damit nila na sinuot nila nung gabi, yung mga pambahay nila is kinukuha ko dun sa gilid kasi nagkalat yan, pinagtatapon kung saan saan. So kinukuha ko yan, lalagay ko sa kama and then aayusin ko na ngayon yung parang lagayan nila dyan ng mga unan and mga gamit-gamit. So, bubuksan ko na yung bintana and ayan yung view niya doon sa may labas. Ayan. And then next is tali ko lang yan and then kuhanin ko yung mga damit nila and paglilinisin ko yan siya. Guys, maliit lang tong ano nila kwarto pero maganda siya kasi makikita mo lahat yung mga ano sa labas. View, puro view yung makikita mo. So marami yung libro dyan dahil sa bata. Kada gabi nagbabasa yan sila ng libro. Ayan, magtutupi na ako ng mga ano nila, damit, ganyan. So, yung amo kong lalaki napakaburara. Yung mga damit na pangsuot niya sa office, hindi niya na masuot. So, ayan, ako yung magliligpit niyan. So, ayan, pagtutupiin ko na and punasan ko ngayon yung nilalagyan doon kasi maraming alikabok dahil sa aircon. Ayan, binuksan ko na din yung bintana kasi para makapasok yung hangin and hindi mainit masyado. Next is linisin ko lang yan dyan siya sa gilid and then ayun, punas-punas lang. Yan, nakita nyo yung mga damit, lalagay ko na siya, pagtutupiin ko na yan. Inuuna ko yung sa damit ng amo ko, lalaki. So, ayan lang yung damit niya. Guys, yung mga damit nila, 1 week yan sila sinusuot niya. Sinusuot yan. Lahat ng mga damit nila dyan na nakalagay, 1 week yan. Kung kailan yung schedule nila paglaba, doon pa yan malalabhan yung mga damit nila dyan. So, kada gabi, binabalik lang yan nila ng suot. So, nagaya ko na din yung akin. 3 days naman. 3 days. Ayan, sa amo kong babae, yung pantulog niya. And then, kapag hindi pa siya natutulog, yung pink na bestida yung suot niya. Pagka ano naman, matutulog siya yung pajama yung suot niya. Ayan, yan, tutupiin ko lang yan siya dyan. So, inaabot yan siya ng 1 week yung mga damit nila. Kaya yung damit ng amo ko pambahay, guys, ano lang yan siya, 3 piraso, isang bestida, tapos yung short tsaka terno na damit, and then, yan, 2 short, 2 terno na damit, yan lang. Tapos yan, so 3 lang guys, balik-balik lang yan, hindi katulad sa atin na napakarami nating damit, sa kanila ganyan lang. Balik-balik lang, ayan, simula dumating ako dito, yan na yung suot-suot niya parati. So, kapag nilabhan ko yan, may pamalit siya dyan, yung short niya na isa, tsaka damit. Tapos, pag natuyo naman yan, susuotin niya na naman yan uli. So, ganun lang yung cycle ng buhay niyan. Ayan, sa bata, meron siyang bed bag ba yung tawag niya dyan. Yan, natutulog siya, may ganyan-ganyan siya. And then pajama, yung pajama niya, ganun din. Kung anong petsa ako maglalaban ng damit niya, doon lang din yan mapapalitan. Nung bago nga ako halos sobrang dumi na ng mga ganyan-ganyan nila. Hindi man lang magawang ipalabhan. So nung ako na, malinis na yan, doon na nag-inarte yung amo ko nung nandyan ako. Pero nung bago, hindi pa yan na siya nag-iinarte-arte. Yan. Dati, kapag iinom yan siya ng tsaa, tatapon niya pa yung plastic sa sa basurahan. Pero ngayon hindi na guys, lalapag na lang niya dyan. Ang basurahan is nandyan lang sa harapan niya. Ilalapag niya pa yan dyan. Antay niya pa akong magtapon. So, nagiging na sila ba? Dependent na. Next is yung kumot na yan, yung makapal. Yan ngayon yung ayusin ko. Kasi nga, nag-rumble-rumble na yan siya. And ito yung mahirap sa lahat pag nagpapalit ako ng bedsheet. Ito yung pinakamahirap sa lahat. So, ginaganyan ko yan siya. Yung kaharap ko dyan na building, may katulong yan dyan na naglilinis ng kwarto ng amo niya. Ang bilis niya lang matapos. Siguro lang, 5 minutes. Wala na siya agad dyan. Ganun siya kabilis. Kasi, nakikita ko siya always kung ano yung routine ko. Nagsasampay ako ng damit kada maglilinis yan siya dyan. So, kapag nagsampay ako and tapos na yan siya maglinis sa ibig sabihin late na ako natapos ng gawa ko. Kapag naman nauna ako, ibig sabihin late na siya. So, siya parati tinitingnan ko kasi nung
bago ako dito sa Hong Kong, nalulungkot ako, na homesick. So, naghanap ako kahit katulong na, kahit makita ko lang sa bintana, ganun ako kadesperado na makita ko lang sila masaya na ako. Alam ko na kung, ay ang building na yan, may katulong yan. Ayan, ganyan yan. So, ganyan ako, na natutuwa ako kapag nakikita ako ng bago, nakakita ako ng mga katulong na Pilipino. So, tinatandaan ko sila kung anong building sila. Next is, ayan, pag liligpitin ko lang kasi yung amo kong lalaki marami siyang folding hair. Tinatanggal ko yung mga bulbul nila guys, nandyan yan sa kama. Tanggalin ko pa yan. Yan, tinatanggal ko lahat ng nasa kama, and ang maiiwan na lang is yung cover niya tsaka siya. So yan, linisin ko yan siya. Dapat yung mga yukot-yukot tanggalin ko kasi nagkanda ano-ano na yan eh, nahiwi na, nagkanda baliktad na. And then ayan na siya, tapos na ako ata. Yes, tapos na. Punasan ko ngayon yan dyan kasi may mga alikabok. So, suot ko pa din yung tsinelas ko, pero hindi yan alam ng amo ko. Kasi kapag nalaman niya na sinusuot ko yan, na nakapatong ako sa higaan nila, hindi naman siya nasita. Pero ako na lang din nahiya kapag ganyan ba. Next is, tapos na. And then, pwede na ngayon ibalik natin yung ating una na nila tinanggal. So, sila pala yung natutulog dyan sa kama, and yung bata is katabi ng amo kong babae. Meron siyang sariling kama na kanya. Maliit lang. So, doon siya natutulog. Next is, balik ko na ngayon yung una ng amo kong babae. Ayan, may mga buhok-buhok pa. Tingnan nyo guys, kasi ayaw na ayaw nila yung may mga buhok-buhok na naiwan. Tapos naglinis ka na, malaman nila. Mabilis lang ako maglinis nito. Ang mahirap lang kapag nagpapalit ako ng bedsheet. Sa amo kong lalaki, ma-stress ka kasi ang daming lagas na buhok. Ayun yung problema mo. Inaantok na naman ako pag nag-i-edit. Next is, ibabalik ko na ngayon yung kumot nila. Dito ako medyo nahirapan konti, pero ngayon na-adjust ko na. Dati nahihirapan ako dito. Ilatag mo lang siya. Ayan. Pagkatas mo siya ilatag, anuhin mo yung mga yukot-yukot niya, tansyahin mo. Ayan. So, next, ipatong ko na ngayon yung isang kumot. Ito yung kumot ng bata. Pero dahil maliit lang yung kama niya, sa kama din ng amo kong babae nilalagay yung kumot niya. Tapos pagkagabi kinukuha na lang yan nila. Nilalagay sa bata. Ayan. Dati wala siyang kumot, pero nung nag-winter, grabing lamig, hindi niya na makaya. Kaya, ayan, nilagyan na siya ng kumot na kanya. Kaya dagdag labahin to sa akin and dagdag trabaho. Pero, mga ano lang din naman, madali lang. Naabot ako pag nagbe-bed setting ako, pag nagpapalit ako ng bedsheet, 2 hours ako dyan nagkakalikot. Kasi mahirap siya. Mayroon kasing maliit na kama ng bata na naka-extension, and nahirapan ako doon banda sa side ng kama. Ayan, niligpit ko na, and then nilinis ko na. Tupiin ko na naman siya ngayon. Ayan, tupiin ko ng 2 beses. Ayan, sa bata. Tapos, ayan, ayusin ko lang. And then, sa naman, sa mag-asawa is tupiin ko lang ng 1 beses. Ayan, dapat pantay-pantay yan guys, na mukhang neat ba. Ayan, so, yan, anuhin ko lang yung mga ano-ano na lang, mga yukot-yukot. Hindi naman kailangan na perfect, pero as much as possible, dapat siya, yung align ba. Ayan, kaya inaayos ko. Para naman mukhang decente tignan, and mukhang nilinis talaga kahit hindi, char. Pero yung sa katabi namin dyan, 5 minutes lang yung naglilinis. Nakikita ko lang siya nagbabacuum. May nawala na siya dyan sa kwarto. Ang bilis niya lang linisan. Ayan, so tinutupi-tupi ko yan. Ay, dyan ako nahirapan kapag nayukot nila masyado yung kumot, kasi nga kailangan ko pang sundan, kailangan kong i-align lahat-lahat. So naman, okay na siya ngayon. So ayan na, natapos ko na ata. Next is, ayan, yung tuwalya. Hindi ko alam kung saan yung gamit ng tuwalya na yan, pero parati yung nandyan sa kama. Ayan, nilalabhan ko din yan siya kapag wala yung amo ko, pero kapag nagbakasyon sila. Pero pag hindi sila nagbakasyon, minsan 6 months yan siyang walang laba. Next, tapos na ako doon. Ang gawin ko na ngayon is punasan ko yung mga bedside table nila. Ayan. And then yung mga books sa baba, inaayos-ayos ko lang yan. Madali lang yan siya guys, kasi nga ipanglapag mo lang yan dyan.
And simula dumating ako dito, hindi na masyadong makalat. Pero nung bago ako, kahit saan ka tumingin, puro kalat makikita mo. Yan yung mga libro ng bata. Diyan lang. Grabe na yung antok ko. Ay, tabang. Next is, ayan, yung gilid ng kama. Hindi naman ako kasi inutusan ng amo ko na punasan yan. Pero pinupunasan ko siya. And ayan na yung time na magwawalis na ako. Ayan. So, yung walis namin, ganyan lang yan. Hindi katulad ng iba. Hindi ako gumagamit ng vacuum dyan. Walis lang and then mop. Kaya nung bago ako dito, sobrang sakit ng kamay ko dahil sa pagmamop. So, time check or ayan na, ang ending or ang finished product. So, malinis na siya tingnan. And hindi ko nga pala nililinis yung kabilang side kasi hindi ko abot. Reasonable naman. So, pinapabayaan niya ng amo ko dyan banda sa may ng bata kasi nga in-extend nila yung yan yung sa amo kong babae na kumot and sa lalaki and sa bata. Tapos yan yung higaan ng bata. Yan siya sa gilid. And yan yung view sa labas, diba? Sobrang ganda. And dito naman sa kabila, ayan naman yung view. Hi. Kaya nung bago ako dito, in love ako dito sa kwarto nila. Pag kwarto ko to, talagang dito na lang ako tatambay. Buong araw, buong gabi. Ayan, sobrang ganda dyan. And marerefresh ka talaga. Nasa 35 floor pala kami. And yung bahay ng amo ko ay 700 square feet.